Inilatag ng Pangulo ang magiging hakbang ng Pilipinas kaugnay ng 10-dash line na inilabas ng China sa bago nitong mapa. Ang India, na isa rin sa mga umalma sa mapa, sinabing papalakasin pa ang maritime cooperation kasama ang Pilipinas. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Joseph Morong at JP Soriano. We've not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Tuloy na pagdepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas ang tugon ng Pangulo sa pag-i-issue ng China ng 10-dash line map na sumasakop sa malaking bahagi ng South China Sea kabilang ang bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tila pamalit ito sa 9-dash line na nauna ng ipinawalang bisa ng arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Ayon sa Pangulo, hindi raw nagbabago ang posisyon ng Pilipinas kung ano ang sakop natin. Kahit noon pang dekada 40 nang okupahin natin ang Kalayaan Island Group malapit dito sa Palawan. Hindi rin daw natitinag ang Pilipinas. Ang ibang sundalo naman ng Western Command na nasa mainland Palawan ay kinausap ng Pangulo kanina. Pinuri sila ng Pangulo para sa mga misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pangharas ng China. Comparison doon sa mga ibang nakakatagpo natin doon sa West Philippine Sea ay kahit na maliit lang ang naihaharap natin na puwersa ay maganda naman ang nagiging resulta dahil kahit papano ay nagagawa natin ng nagiging maliwanag hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo na tayo ay hindi tayo papayag na basta't kukunin sa atin ang teritoryo ng Pilipinas. Tulad ng Pilipinas, nagpahayag na rin ang India ng di pagkilala sa bagong 10-dash line map ng China na bukod sa pagsakop sa EEZ ng Pilipinas ay umaabot na rin sa Taiwan. I would express my solidarity with the sentiment in the Philippines with regard to such efforts at what I would call cartographic expansionism. Maging sa border din kasi ng India at China ay may bahaging inaangkin ang China. My ministers also commented on this, and he's described this as this map as absurd. So I think that sums up the position. Kaya palalakasin na rin ng India at Pilipinas ang kanilang maritime cooperation, kabilang na ang kasunduang mag-maritime training ang Philippine Coast Guard sa India. Bumuo rin ng SOP o Standard Operating Procedure ang Coast Guard ng dalawang bansa para magka-direct contact sa isa't isa kung kailangan. It'll allow us to have a pathway to transfer information and therefore help both countries. Umalma na rin sa 10-dash line ang Malaysia, Vietnam at Taiwan. Giit ng China Foreign Ministry, regular namang naglalathala ng mga mapa ang China para may mga standard na sinusundan daw ang lahat. Pero kahit ilang dash o guhit pa yan. The arbitral award is final and binding, and it gives us our maritime entitlement, our extended economic zone, our territorial waters, and even our extended continental shelf. Ang mungkahi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. If you can get the natural resources, you get the oil and gas, you win. Even if China does not recognize that you have an exclusive economic zone, as long as you can get the gas, the oil, you win. And that is why Malaysia and Indonesia are winning. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.